Kaibigan, meron po ako very important tips sa mga seniors. Simple lang to, pero napakahalaga yung ganitong mindset sa seniors. Kahit sa mga edad 40, 50 years old, tingin ko kailangan nyo na to. Ang pinaka-tip ko is dapat dahan-dahan sa lahat ng bagay. 12 things na dapat idahan-dahan ng seniors kahit edad 40 pataas. Kapag binigla nyo yung katawan nyo, simpleng galaw, simpleng kain, simpleng trabaho, pwede madisgrasya. Meron kasing mga weak points na ang mga senior. Ang weak point sa katawan, tuhod, weak, di ba? Paa, likod, leeg. Meron tayong weak point Kung ano ba yung weak point nyo. Tignan nyo Very important po to. 1 to 12, dahan-dahanin. Number 1, yung galaw ninyo. Okay? Kala nyo, baliwala. Anong ibig sabihin ng galaw? Sa bahay, kung dati naman, di kayo nag-aayos ng silya, lamesa, furniture, tapos senior ka, biglang naisipan mo, gusto ko mag-ayos nitong mga silya. Gusto ko lipat-lipatin. Pwede mo gawin, pero dahan-dahan lang. Baka 5 silya lang muna o 30 minutes lang, tapos pahinga na. Kahit feeling nyo, kaya ko to, malakas ako, kaya ko buhatin to, huwag po. Basta gumalaw lang kayo konti, nag-ayos kayo ng 30 minutes, mararamdaman nyo medyo masakit na dito sa likod o sa paa. Tigil na. Tigil na. Okay? Sa pa. Pag meron kayo bubuhatin o dapat talaga magbe-bend, konti lang. Kasi pag senior, sumisikip na yung katawan. Hindi mo na maabot yung dulo. Kung dati, kaya mo dulo, ngayon pag senior, hanggang dito na lang. Kung dati, taas, kaya nyo, ngayon medyo ganyan na lang. Kung dati, kaya mo pa mag-squat, ngayon di na nga makasquat. Kung dati, mabilis ka pumulot ng gamit sa sahig, ngayon baka di na makapulot. So, ang point ko, meron kayong bagong gawain, galaw, trabaho, o konting buhat. Konti lang. Tapos, ang gagawin nyo, maghihintay kayo next day. Susunod na araw. Anong ibig sabihin? May tinatawag na DOMS, delayed onset na muscle pain yon. So, yung sakit ng katawan mo ngayon, yung pilay or strain ng katawan mo ngayon, hindi mo mararamdaman ngayon. Para kang immune. Mararamdaman mo siya bukas. Magugulat ka, bukas mo siya mararamdaman. So, nagpagod ka ngayon, matulog ka muna. Paggising mo next day, yan. Masakit na likod ko, masakit na kamay ko. Ibig sabihin, yung pagod mo, next day mo pa mararamdaman. Kung tinuloy-tuloy mo lahat ng buhat mo kahapon, tinuloy-tuloy mo, magiging baldado ka. Hindi ka makakatayo. Kasi nga, delayed onset Hindi na tayo bata na kaya mo lahat. So, konti lang. Kasi pag na-injure kayo, matagal ang recovery. 1 week, 2 weeks, nakahiga, tataba, lalong hihina. Delikado yun. Okay? Isa pa, twisting. Yung mga twisting, hindi pwede masyadong twist, dahan-dahan lang. Yung mga stretching, laging halfway lang. Wag mo ipilit. Pagkatulog, di ba? Yung tulog natin, pag natabingi, konting tabingi lang ngayon, masakit na siya. Isa pang bawal sa mga seniors, kahit sa mga bata, yung swing. Swinging. Di ba masarap pang swing? Minsan yung paa, sinuswing ko Sinuswing mo yung paa. Actually, hindi po siya advisable. Minsan napapanood ko sa YouTube. Meron nagsuswing, hindi po maganda ang swing. Kung gusto mo i-stretch yung paa, stretch mo lang diretso, i-stretch mo pati likod diretso. Huwag yung swing. Kasi yung swing, lalampas ka Pag lumampas ka doon sa angle, nako, punit. May mapupunit yan sa singit mo, biglang sasakit, biglang hindi ka na makagalaw. Kayo magsabi kung totoo ang sinasabi ko, hindi. I'm sure na injure na kayo minsan sa buhay nyo, namaga yung paa, namaga yung tuhod, sumakit ang likod, may ginawa. Sabi mo, ano ginawa ko? May ginawa ka nung day before na sinobrahan mo. Yan ang sinasabi ko sa galaw, dahan-dahan. Number 2, sa lakad. Diba? Sabi natin, maglakad 10,000 steps. Hindi ko pinapayo 10,000 steps sa senior.
Senior, 4,000 steps, sobra na. O iba yung payo ko, baka nga 3,000, 4,000, pwede na. Tapos pag naka 4,000 steps ka na hindi ka naman sanay, pahinga muna. Next day. Tapos minsan balikan mo ulit yung 4,000. Unti-unti. Unti-unti. Wag niyo sundin yung 10,000. Hindi nyo kakayanin. Delikado. Gusto mo mag 10,000, dahan-dahan. Start ka muna sa 3,000. 3,005, 4,000, 4,005. Tsaka hindi araw. Siguro sa isang linggo, mga maximum 5 beses lang. 2 araw, pahinga ka lang. Kailangan mo mag-recover kasi nga senior na. Okay? So sa lakad, dahan-dahan. Number 2. Sa exit. Number 3, very important sa senior. Yung akyat. Dati, akyat panaog, baliwala. Pero pag senior na o nagkakaedad, mahirap na umakyat. Bakit? Yung tuhod natin unstable na, di ba? Pag umakyat ka, yung tuhod mo baka ma-twist na siya di ba? Lalagutok na siya Kaya yung akyat mo ngayon, mas hawak na. Hindi na pwede walang hawak. Pag umaakyat, hindi yung pwede. Akyat pwede walang hawak, pero yung baba, hindi pwede walang hawak. Dapat nakahawak ka sa handrail o nakahawak ka sa kasama mo. May isang hawak. Kasi pag walang hawak, may hilo na tayo, di ba? Pag titingin ka sa baba, may hilo ka na. Vertigo na yan So, baka matumba. So, akyat baba, slowly. Okay? Kung hindi kayo sanay umakyat baba ng MRT, tapos biglang akyat baba kayo na 3 beses, tulad na sinabi ko, okay, umakyat baba ka 3 beses, pahinga muna. Hintayin mo kinabukasan, gaano kasakit ang tuhod, ang paa, ang likod. Pag kinaya mo next day, naglakad ako kahapon, nakaya ko, okay ka. Malakas ka, di ba? Pero ang point ko, delayed yung pain Hindi porke, kaya ko ngayon, tuloy ng tuloy, hindi Ganun yung muscle natin Na-injure na ngayon, kaya pa, pero kinabukasan, dun lalabas yung pain. Number 4 tip na idadahan-dahan. Paano ba natin sasabihin to? Sa pagtatalik or sex, di ba? Yung mga dating ginagawa niya sa pagtatalik nung edad 20, 30, 40, kung ano mang ginagawa niya, hindi ko na ikukwento. Hindi na kaya gawin pag may edad. So, may adjustment na. Okay? May adjustment na dahil masakit ang tuhod na, hindi na makabend, masakit na yung likod, so mag-a-adjust na kayo. Okay, wag na pilitin abutin yung dating klase ng pagtatali. Kailangan mas simple na o minsan baka may impotence na tanggapin na may pagbabago. Kaya nga sabi ko nga, maganda mag-exercise pero dahan-dahan. Kasi nga, usually next day mo mararamdaman yung sakit. Like kahapon, ang dami ko inayos dito. Ang dami ko inayos yan, nilinis ko. Linis. Pero, nung naglilinis na ako ng mga 1 hour, sabi ko, tama na, hindi mo ako naglilinis dati. Di ba? Tapos ngayon, medyo masakit yung likod ko. Medyo masakit, pero konti lang yung sakit. Bukas, dapat wala na. So, bukas, pwede na ulit ako. So, yun lang yung pinagod ko kahapon, yung strain, hindi naman pila, yung hirap ng muscle, ngayon ko naramdaman. Medyo hirap nga siya. Kakabuhat ng mga silya. Pero hindi man maraming binuhat ko Hindi nahandahan ko. Number 5 na idadahan-dahan nyo, pagkain. Nung bata ka, ang bilis lumunok, di ba? Lunok. Hindi nyo ba napapansin sa mga senior? Taas ang kamay. Kung tama si Doc Willie o hindi. Di ba pag lunok nyo ngayon, ang hirap na lumunok. Yung unang subo nyo, madalas barado na dito. Di ba? Parang ayaw na tumuloy. Barado dito. Mabilis na mag-choke. Delikado yan. Pag naipit dito, parang bababa siya, hindi. Kasi pag hindi siya bababa, isusuka mo na yan o ipapalo mo na. So, uminom muna ng maligamgam na tubig, padulasin. Maliit lang ang nguya sa una hanggang makainom ka. Siguro 1 subo, 2, inuman mo ng tubig, hayaan mo dahan-dahan bumaba. Bakit? Konti na lang ang laway pag senior. Less saliva. Okay? Second, hindi na ganun kaganda yung mga muscles natin dito. Yung sa bituka, hindi na ganun kaganda. Kaya, mas mabagal na ang pagbaba. Okay? So, pagkain, dahan-dahan.
Isa pa, yung mga pagkain kinakain nyo dati, mahilig kayo sa tahong, talaba, sushi, hilaw, kung ano man mga matitigas na karne. Nung bata ka, kaya mo kumain ng marami, di ba? Pero pag may edad na, kung magtatahong ka, sigurado safe, walang red tide, siguro 2 piraso, 3 piraso lang, tama na. Yung isang kamag-anak ko na food poisoning, kumain sa isang gas station. Diba sa gas station, may isang kainan siya na kinainan. Kumain siya ng shawarma, 10 days baldado. O, mabuti na buhay pa. Grabe food poisoning sa atin. Kasi minsan, hindi mo alam, yung mainit, o baka yung nagsaserve, hinayaan yung sarsa na kalabas, may bacteria na pala, sinaserve pa rin, di ba? Meron namang mga tindahan na magaganda, pero paano mo madidemanda yung nagkasakit ka, na ospital ka, na food poisoning? Yung madidemanda eh. O, ang pwede mo lang, pwede ka magreklamo sa mga Jollibee, McDo, Max, Kenny Rogers. Yan, pwede ka magreklamo. Big sila eh. Kaya talagang pipilitin nila gawing malinis na hindi ka magtatae. Pero yung mga sa ibang lugar lang, pag hindi mo kilala, delikado. Kaya kung kakain ka mang konti lang, pag na food poison tayo, delikado. Number 6, pag senior na, kaya mo ba mag-schedule ng trabaho maraming meeting? Di ba? Pag bata ka, meeting dito, alas 9, G's, alas 12, alas 2, di ba? Dati nagagawa mo yon. Pero pag may edad na, bawasan mo na. Kahit 2-3 schedule lang, tama na. Bakit? Iba na yung mental stress eh. O, tingnan mo muna kung kaya mo muna yung 2 to 3 schedules. Hindi ka naman sanay mag-schedule dati. Ngayon may 3 ka. Kala mo kaya mo. Kasi nung bata ka, kaya mo. Pero iba ka na ngayon eh. Kaya bawasan mo muna bago mo paparamihin. Number 7, ito, magugulat kayo. Marami nang kakasakit dito. Travel. Diba? Sarap ang travel. Maglakbay, magbakasyon. Dami nagkakasakit ng bakasyon, lalo na sa abroad. Diba? Yung abroad, nakatour ka, sobrang pagod yan. Mag-iintay ka sa airport, 2 oras, 4 na oras. Sa airplane, magbubuhat ka pa ng bag. Bago pa yung pagkain mo. Tapos senior pa. Dami mong schedule, ang dami nagkakasakit yan. May mga kakilala ako na heart attack, nagkasakit sa abroad. So, ang point ko, kahit yung travel mo, light lang dapat. Light schedule lang. Kasi nga, senior na. Number 8, pagpupuyat. Pag bata tayo, di ba, kahit di ka makatulog isang araw, 2 araw, trabaho lang. Walang problema, di ba? Pero pag ang senior nagpuyat, next day, delikado. Kasi ang senior, ito 2-3 araw na puyat, 3 times chance, higher risk ma-heart attack pag senior. Kasi pag napuyat kayo, mapapansin nyo pag bata ka, okay lang. Pero pag senior na, malakas na kabog ng dibdib. Kung dati may irregular, mas irregular. Pag senior ka, malamang may high blood ka na. Puyat ka pa, lalo ka ma-high blood. Mataas na blood sugar mo, may diabetes, lalong pa tataas yan. Kasi nga, senior na pinuyat mo pa. Hindi na pwede yung dating pagpupuyat. Number 9, out of 12 to yung init ng panahon. Pag bata ka, kaya mo maglakad sa mainit na lugar, diba, yung mga nagbabakasyon, meron ako alam, pupunta sa mga bakasyonan, Disneyland, or whatever, o kahit dito sa atin sa Enchanted Kingdom, diba? Pwede naman kaya lang, minsan mainit, pag hindi ka sanay, lalo na kung sobra init yung panahon, pag senior na, hindi na kaya ng katawan. Okay? Yung init niya, yung pagod, makita mo next day, pagod ka Okay? Kasi mas mahina na nga Kumbaga sa baso, medyo may lamat na siya. Medyo, may lamat na siya. Okay? Tsaka sa senior, mabilis na makahulog. Yung kamay natin, mabilis na mahulog. Actually, binili ko bakal Alam mo bakit? Bumili ako glass, salamin. Yung water dispenser ko, minsan lumuluwag pag lumuwag, nahulog lang yung glass, nabasag. Ang hirap naman linisin yung mga bubog. Kaya ngayon, lagi ng metal na lang ako. Medyo lasang metal lang, gasan lang maigi. Kasi nga, minsan mabilis ka
hulog ng gamit. Like, lagi to si Doc Lisa, medyo clumsy to. Number 10, ito senior. Oras na magkasakit, masakit ang likod, may trangkaso, whatever sakit, ang tagal ng recovery pag senior. Dati, na-sprain ka, na pilay ka, baka 3 araw, okay na, di ba? Dati, matrangkaso ka, after 3 days, trabaho na. Pero pag senior, trangkaso, nako, baka 2 weeks, pagod ka pa. 2 weeks. Pag may pilay, ang tagal. Kung may bali, baka 1 year, hindi pa gagaling. Baka 1 year, hindi pa gagaling. Ang tagal kasi ng recovery, hindi na ganun kaganda yung blood flow pag senior, humihina nga, kaya ang tagal ng paggaling. Kumbaga sa kotse, pag lumang kotse, kaya nga sabi ko, ingat, dahan-dahan sa lahat ng bagay, pampahaba ng buhay. Kung meron namatay na senior na aksidente, na heart attack o may nangyaring aksidente, usually, hindi siya nagdahan-dahan. Binigla niya sarili niya. Kala niya, kaya niya, pero hindi niya pala kaya hanggang bumigay. Tapos, may pasyente nga ako dati, may heart failure tapos gumaling, napagaling ko. Biglang ayaw na uminom ng gamot, gumaling daw hallelujah daw So, nung hininto yung gamot, medyo lumala, tapos naligo siya. Siguro, naligo lang siya naligo ng malamig. Mahirap man ligo yung tatabo ka. Pagkaligo niya, patay. Pagkaligo, 1 hour namatay na heart attack. Tapos, kasi nga, una, hininto yung gamot. Second, hindi naman sanay magbubuhat. Diba? Nakakapagod maligo, lalo na pag senior. Kaya nga, mas gusto ko bukas ang pintuan konti, may hangin. Hindi pwede walang hangin. Number 11, yan ang sinasabi ko, sa ligo, huwag bibiglain. Huwag bibiglain. O yung sobrang lamig. Kung bata ka, kaya mo, sobrang lamig. Pero pag senior na, ingat sa sobrang lamig, sobrang maulanan, 'di ba? Ingat, dapat naka-rubber shoes ang senior, rubber shoes kasi konting mali lang ang tapak, lalo na dito sa mga daanan natin sa Pilipinas, bukas-bukas ang imbornal, puro ganyan ngayon, yung mga driver, yung mga tricycle, talagang madadaanan ka, minsan yung motor, naglalakad ka, ang lapit sa'yo, o kahit senior ka, pwede ka matumba o ma-imbalance. Kasi sabi ko nga, konting twist lang, delikado. Sasabihin na iba, bakit sumakit yung likod ko na slip disc? Wala naman ako ginawa. Wala lang Minsan, nagda-drive lang nag-twist lang Ganun lang yun. So, number 11. And number 12, last, pero very important, dahan-dahan sa emosyon. Yan, emotion, big decision, dahan-dahan. Sabi mo, Doc, anong bang pinagsasabi mo? Dahan-dahan. Hindi ka pwede masyadong excited. Yung bad news, may problema na iniisip, may kaaway. Pag bata ka, okay, dami mong kaaway, di ba? Pero pag matanda na, dami mong kaaway, iba na yung stress. Minsan, sobrang galit. Na-try nyo na ba? Yung mga edad 50 pataas 60, yung nagalit bigla. Pag bata ka, pag nagalit ka, di ba, parang pinapawisan ka lang, sarap ng pakiramdam mo, para kang naglakad ng malayo, di ba, relax. Pero pag senior na, bigla ka nagalit, feeling mo, baka, nako, konti na lang, baka pumutok dito, Kasi medyo mahina na yung katawan, may bara-bara na yan na hindi natin alam. So, emosyon, minsan kahit yung sobra saya, nakita nyo yung mga may sakit sa puso, kahit sobra saya nga, bawal Sobra lungkot, sobra saya, sobrang any big emotion, big decision, dahan-dahan lang. Huwag mo na bibiglain yung sarili mo. Kasi minsan, physically, wala ka namang ginawa. Nag-decide ka lang, may kinausap ka lang na tao. Tungkol palagi natin, yung lupa mo binebenta. Maingat ka, yung lupa mo may problema. O yung pera mo inaayos, o meron kang kaaway sa property mo, yung mga ganyan. O yung kapatid mo, nagtatalo kayo sa pera, o sa magulang mo, yung mga ganyan. Small deal, parang usap lang, pero ang bigat na sa mga senior yun. Mabigat na yun.
physically pagod na yon. Kasi nga, mentally napapagod ka, tiyan, makulo, puso, mabilis, may hingal, makita mo yung heart rate mo, mabilis na eh. So, ibig sabihin, pag nag-away ang isang senior, nagkipagsigawan sa isang bata, ano mangyayari? Pwedeng bumigay yung senior. Pwedeng may mangyari sa kanya. Kaya huwag kayong makipagsabayan. Diba? Kasi nga, senior, dahan-dahan. Okay? Simple lang tong tip, pero ang mindset, ang correct mindset ng senior, kahit 40, 50 pataas, dahan-dahan sa lahat ng bagay. Akyat, akyat. Actually, last na lang. Ito yung sinabi ni Donald Trump nung president si Donald Trump. Nakita mo si Donald Trump, paano siya umakyat ng airplane niya? Dahan-dahan. Siya nagsabi niyan Sabi ni Trump, sabi niya, my secret, slow. Slow walk up, slow walk down. Slow lang siya lagi. Ayaw niya, kaya maingat siya. Kita mo, hindi siya natutumba. Kasi alam niya yung mindset Pag nagkakaida, dapat dahan-dahan lang. Yan ang pampahaba ng buhay. Okay? Sana po parang baso Pag may basag na, dahan-dahan lang yung hawak. Kasi pag binigla mo, baka masira. Sana po nakatulong ito sa mga seniors at hindi pa seniors para lalong humaba ang buhay natin. God bless po.